Hi everyone! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. In today's video, i-share ko yung isang review ko sa isang online loan app na actually na-try ko yung app na ito and i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko. Tignan din natin yung app nila ngayon kung meron bang pinagbago, baka sakaling bumaba or baka sakaling pinahabaan nila yung loan terms or baka sakaling mas malaki yung pwedeng ma-loan or baka sakaling pinawasan nila yung processing fees. Okay guys, itong tinutukoy ko ay si Pedicash. Titignan natin itong app nila ngayon. So by the way kasi guys, last year trinay ko itong app na ito na si Pedicash kasi kung makikita nyo, may mga reviews din ako sa mga online loan app last year. And ang medyo hindi talaga maganda kay Pedicash ay yung napakataas yung processing fee nila and yung mga charges nila. Pero medyo okay naman ito kapag pagdating sa pag-approve nila ng loan mo kasi napakabilis once na qualified ka naman talaga na mag-loan sa kanila at napakabilis din yung pag-disburse nila doon sa loan proceeds. Kaya lang, ang hindi ko talaga nagustuhan sa app na ito ay napakataas yung mga charges and processing fee nila. Halimbawa last year, ang nakalagay doon sa app nila, approve daw ako ng 7,000 kung hindi ako nagkakamali. Pero kapag pre-proceed ko, yung application ko na yun, ang matatanggap ko lang ay nasa 3,600 or 3,700 something ganun or 3,800. Basta ganun lang. Pero guys, kailangan ko siyang bayaran sa loob ng isang linggo. Kaya hindi ko tinuloy na kinonfirm yung application ko sa app na ito and inan-install ko na. So, ngayon, titignan natin kung may pinagbago ba in terms of processing fees, in terms of yung mga iba't ibang charges nila, kung medyo humaba yung payment terms or yung loan terms. Kapag i-download mo itong si Pedicash sa Google Play Store, kapag i-open mo siya, kailangan mong mag-input ng mobile number mo. Parang same lang din naman itong features nila nung dating Pedicash. Kapag na-input mo yung mobile number mo, click mo lang yung send at makakatanggap ka ng one-time password na kailangan mong ilagay. And then, after that, just click confirm. At pagkatapos nun, kailangan mong mag-create ng password or 4-digit password. At kailangan mong i-click yung Pedicash terms and policy privacy. Just click confirm. Etong si Pedicash, hindi siya kagaya ng mga ibang OLAs or loan shark na pagka-open mo ng app, kailangan mo silang i-authorize para i-access lahat ng laman ng cellphone mo. Itong si Pedicash wala sa first. I think nasa gitna yung mga pag-access ng iba't ibang content ng cellphone mo. Once na na-click mo yung confirm, dito ka na sa personal information. Kailangan mong i-fill out lahat ito. Itong mga first name, middle name, surname. Kailangan mo itong sagutan lahat at ilagay yung Facebook account mo. And dito pa rin sa personal information, kailangan mong mag-upload ng isang valid government ID mo at input yung mga details at pagkatapos nun, hawakan yung cellphone mo at mag-selfie ka o handheld ID photos. At ang sumunod after ng personal information ay dito ka na sa identification information na kung saan kailangan mong ilagay yung birth date, yung address, yung gender, yung marital status, number of children, and education. At i-click lang natin yung next kung gusto mo pa rin ituloy yung process ng application mo kay Pedicash. Dito pa rin sa identification information, may sure na at least sumusunod na sila sa Securities and Exchange Commission. Pero nung nagbasa ako nung mga reviews doon sa app nila, actually itong mga reviews dito sa app nila, merong nakalagay na July
Tapos, yun nga, August. And parang same lang din yung Pedicash before at Pedicash ngayon. Kasi kapag nag-post due yung account mo, makakaranas ka ng iba't ibang mga text messages na medyo panghaharas na yung ginagawa ng mga agent at minsan nagpapahiya din yung mga agent nila. Actually, before, nung trinay ko nga itong app na ito, though hindi ko naman pre-proceed yung application ko, pero ang daming nagme-message sa akin na non-install ko na yung app, pero marami pa rin akong nare-receive na message na nag-offer ng iba't ibang mga promos daw nila para i-continue ko na mag-loan or i-confirm ko yung loan ko sa app nila. Pero guys, diba, pag alam nila na ayaw na ni client na mag-loan sa kanila, hindi na nila tagtarin ng kung ano-anong mga messages. Kung babasahin nyo yung iba't ibang mga reviews dito kay Pedicash app, itong mga latest reviews na ngayong 2022, hindi pa rin maganda. May mga nagsasabi din talaga na sobrang malaki yung processing fees and interest nitong si Pedicash. Sabi nga nung isa, ang laki ng interest nyo, 9,400 daw yung babayaran niya, pero ang natanggap niya lang ay nasa 5,000 pesos lang. Ata, dun nga sa experience ko before na na-approve daw ako ng 7,000, pero once na na-confirm ko, ang matatanggap ko lang, hindi ako nagkakamali, ay nasa 3,600 or 3,800 ng 14 days na payment terms, pero bibigyan ka lang nun kapag may nang nag-loan sa kanila at maganda yung record mo sa kanila. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung kailangan natin ng cash, especially kapag sa mga emergency, kung employed ka naman, pwede kang mag-try na mag-loan sa mga bangko. Pwede nyo akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com, or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review. Pero guys, gusto ko lang sabihin na kapag gusto nyo mag-try na mag-loan sa mga bangko, doon sa email ko merong auto-reply, kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko para hindi sayang ng oras natin pareho na humaba yung conversation natin at the end pala hindi kayo qualified na mag-loan sa mga bangko, or if not naman nag-send ka ng requirements sa akin, pagdatingin ko dun sa payslip hindi naman tayo qualified na mag-loan sa mga bangko, so sayang lang yung oras nyo na nag-asikaso ng mga requirements. Kaya kailangan yung sagutan yung pre-evaluation. May mga nagtatrabaho sa mga call center or BPO na marami sa kanila yung gustong mag-loan. Pero kasi guys, pasensyahan ho kasi ang qualifications ni bank kailangan 30,000 yung basic monthly salary kapag sa BPO tayo nagtatrabaho, at dapat yung nasa managerial position, pwede naman yung mga supervisor or yung mga back office. Okay? Pero dapat 30,000 nga yung basic monthly salary pataas. Sa mga OFW naman, pasensya na din po kayo kasi wala pa po kaming handle or wala pa akong handle kasi yung